Nawala kami going to Songtan Station, nakipag-agawan ng Turkish ice cream at sa wakas try ko na din ang Korean fried chicken at saka butchi nila. Hello! Welcome back sa aking vlog at check out na kami sa aming nastayhan na hotel dito sa Myeongdong. Ang name plan ng hotel namin is Phil Stay at nagstay kami doon ng 3 days and 2 nights for only 5,600 pesos. Nagsabay kami from Seoul to Songtan Station dati kasi nag-bus ako. Medyo nawala kami and medyo bad trip na and maling subway na naman ang nasakyan namin. Ito is on the way na kami sa Songtan pero napansin ko parang tumatalon yung station from the other station, parang hindi siya sunod-sunod kasi meron kaming ginagamit na app, yung Naver app, andoon ang pagkasunod-sunod ng mga station. So nangyari, hindi siya magkasunod-sunod, pinalampas kami ng isang station. Pero this time, tama talaga ang station na puntahan. Gutom na kami kasi 4 hours kaming paikot-ikot sa subway kasi nga nawawala kami. And for third time po pagbalik dito sa Korea, ito yung pinakaunang time na natikman ko ang kanilang fried chicken. Yung fried chicken talaga nagawa sa Korea. And sus, grabe, yung aking expectation is very high. And guys, pagdating sa fried chicken talaga sobrang maarte ako. And dito, oh my god, sobrang sarap, sobrang juicy, crunchy, and taste like heaven talaga. Buti na lang nadaanan namin ito kasi gutom na kami at medyo nag-aaway na kami dito ng asawa ko. Meron siyang binigay sa akin na parang radish or radish ata ito. Sobrang sarap niya. Promise, hahanapin ko to sa Davao pag uwi ko. Nakaka-boost siya ng appetite. Like, naubos ko talaga yung isang buong manok worth 20,000 Korean won at yung nabayaran ko. Sarap-sarap na talaga. Ayan, so another lakad serye kasi binigyan kami ni Ate April ng instruction kung paano makapunta sa bahay nila. Pwede namang mag-taxi pero mas naisip namin maglakad na lang kasi para matunaw yung kinain namin. So naglalakad-lakad kami dito and parang nasa K-drama talaga. And nakaka-relate ako kasi ganito din kalinis sa Davao wala masyadong basura at saka ang fresh na mga flowers nila dito. May nadaanan kami parang adult toys zone. Alam niyo na. And ito yung time na alam na namin kung saan kami pupunta. So diretso lang kami sa train trail na yan. Ayan, so going na kami sa bahay nila. Nakalakting na kami sa bahay nila at agad-agad lumabas kami para mag-libot-libot sa downtown. Ito yung si Ate Merafil and ang kanyang son na si Johan. Ayan, so si Ate May is my long lost, not lost naman, friend. Kasi since college, magkaibigan talaga kami. Para kaming kapatid sa ibang ina. Ayan, so super ganda ng Songtan talaga paggabi. Very flashy ng place. Very flashy. May excite ka talaga, hindi ka maboboard. Maglalakad-lakad ka lang. So pinatry ni Ate April sa amin tong Turkish ice cream na yung para kang magkuan ba? Makipag-ilog, makipag-agawan kay Kuya sa ice cream mo. And tawang-tawa talaga ako dito kasi mabilis mo lang siya makukuha kung mabilis yung galaw mo. Tulad niya, nakuha niya agad, di ba? Ayan, so after niya, ako din yung sumunod. Pre, at hindi ako magpapatalo sa kanya. So, let's say, kunin natin to mga 5 seconds. O, diba? Walang apa. Ayun pa yung apa niya. Akala mo talaga mabilis lang siyang makuha at madali lang siyang gawin. Pero mahirap talaga. O, sinunod ko yung tiyan ko. Nakaka-enjoy siya, nakaka-entertain yung ginagawa nila. Kasi, aside sa masarap yung kanilang ice cream, nai-entertain ka pa. Look at that. Kikidamihan mo pa. Ayan. Thank you so much, Kuya. Ito yung boss namin na si Klaus. Ayan, si Bossing. Ito yung mga order namin. Ito yung ice cream nila na okay lang. Sa Ate April na super ganda. And ang ating mga kababayang Pilipino, OFW sa Korea. Ayan. Nice meeting you guys. Maura. Bye.